Hello, good morning Kuwait. Pasensya na kasi kanina yung unang video ko kasi sa taas po ng rooftop at nagkataon po na medyo malakas yung hangin. So inulit ko po. Ito po yung final version. Okay. Good morning. Ulitin ko po. Good morning po sa lahat dito sa Kuwait and dyan po sa Pilipinas. Dito po ako ngayon sa dito po sa partition ko. Mga po pala, ulitin ko po, papakilala po ako ulit. Ako po si Robert Collado Fresnosa, yung isa sa mga nag-survive sa COVID. Pero ano lang po yun, mild COVID, pero masakit akala nyo. Okay, topic po natin ngayon, yung tatlong klaseng pasyente ng nag-positive. Sa experience ko po, tatlo lang po yung naobserbahan kong pasyente. Una, natawag na critical or severe patient. Pangalawa, yan po yung non-critical at tawag doon mild COVID. At ang pangatlo po, yun po yung asymptomatic. Okay, i-differentiate ko lang po yung tatlo. Punta po tayo sa critical. Yung critical po ay yun po yung dinadala sa ICU o yung sinusundo na po ng ambulance sa mga residents or sa accommodation natin. Yun po yung grabe na talaga yun. Hindi na makahinga. Yun po yung kukunin ng yung mga critical. Kukunin ng paramedics. At ang pangalawa, yun po yung mild COVID or non-critical. Doon po ako napabilang sa non-critical or at mild COVID. Doon po ako napabilang. Pagdating po sa non-critical or mild COVID, yun po yung ang recommendation po talaga ng hospital dyan ay at self-quarantine. Kaya po nagtataka kayo bakit minsan o karamihan hindi sinusundo ng sa ngayon hindi sinusundo ng ng paramedics o ng ambulance kasi pag tumawag po tayo sa emergency 112 at saka 151, ina-assess muna nila yan. Tatanungin kung ano yung status ng pasyente. Pag nalaman nilang symptoms lang, hindi mo nila, kunyari sinabi mo lang inuubo, nilalagnat, high fever, ang ano nila dyan, huling tanong, yung paghinga mo. Pag normal yung hinga mo or kaunting kinakapos ng kaunti, hindi naman grabe, mild lang yun. Hindi nila susundin yun. Okay, klaro? Okay, itong pangatlo, asymptomatic. Ano yun? Ano yung asymptomatic? Ibig po sabihin nun, wala pong symptoms. Hindi katulad sa mild at saka sa yung critical, talagang matitindi yun. Okay, ano ba ang symptoms, mga simptomas ng mild? Ganito po yun. Bilangin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron pong 7. Ito po yung na-experience ko, 7. Ang unang umatake sa akin, pananakit ng katawan mula ulo hanggang paa. Okay. Kasi kasama si headache eh. Okay. Ano yung enumerate, enumerate ko po yung 7. Breathing problem, body becomes weak, hihina ang katawan, ubo, loss of appetite, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, saka LBM. Okay, 7 na po yun. Yun po yung ang unang dumali sa naranasan ko po, pananakit ng katawan. Tapos ubo, panghuli po, ubo na hindi naman ganun ka hindi naman nagpiplema ako.
yung huli ay fever, lagnat. So, nilagnat ako ng ano, hindi naman gano'n ka-ano na nagko-convulsion, hindi naman gano'n kalala. Okay. Sa asymptomatic naman po, ang asymptomatic katulad halimbawa sa akin, asymptomatic ako. Ibig kong sabihin walang symptoms. Hindi ako inubo, hindi ako nilagnat, hindi ako nagka-LBM, saka hindi ako nahirapan sa paghinga. Basta 'yun, mga ano na 'yun, mga simptomas na 'yun. 'Yun ang medyo delikado kasi hindi mo alam yung katabi mo asymptomatic. Kaya nga pinag-iingat po tayo ng mga eksperto na parating magsuot ng mask at saka magsuot din ng gloves. Kaya nga prevention po 'yun. Okay, focus po tayo ngayon sa mild COVID. Bakit yung iba pinapauwi ng pagkatapos ng swab test, pauwi ng hospital sa ano nila, sa mga accommodation o sa bahay. Kasi nga po mild lang, hindi critical. Kasi po malaki ang chances o pag-asa ng isang mild patient. Mas malaki ang survivability. So, hindi po katulad sa mga nasa ICU na 50-50 chances na 'yun. Ngayon, anong gagawin natin pagdating sa self-quarantine? Ito po, tips po 'to. Bago ko po napanood yung mga eksperto o isa sa mga doktor sa Pilipinas, ang mga advices ng mga naka-experience na rin, nagawa ko po yung dapat gawin sa self-quarantine. Dahil na rin po sa tulong ng unang-una sa panalangin. Okay. Hindi po ako magbabanggit ng mga produkto dito. Baka ma-foul ako. Baka sabihin nagdadamot ako sa anong dapat gawin sa self-quarantine. Ito po, wala po akong babanggitin ng mga brand na dito. Okay, balik po tayo doon sa self-quarantine. Hangga't maaari po sa self-quarantine, pag na-isolate ka dito sa flat nyo, hangga't maaari po, bigyan nyo po ng kahit partition lang, i-separate yung kasama nyo na nag-positive. Tapos, bigay nyo yung ipagamit nyo yung isang CR sa kanya personally. At saka kasi masakit talaga ang katawan niyan. May lagnat, ubo. Masakit talaga. Kung sa isang player, sa isang atleta, kung yung mga katawan mo, gawin mong times 5 yung sakit ng muscle pain. Ganun siya kasakit. At saka sa headache, para kang may migraine. Kasi yung mga regular lang na headache, lang yun, maya nandyan, minsan nawawala. Yun, tuloy-tuloy yun. Kasi sa akin, buong gabi ko na experience yun eh. Isa pa pala, kapag na mo na yun, mauuhaw ka. Kaya, banatan mo ng inom ka at uminom ng tubig. Huwag malamig ha, yung regular na tubig lang. Okay, dito po tayo sa self-isolation. Anong dapat gawin? Una-una, pilitin mo, ikaw na katulad sa akin na nag-positive, huwag mawala ng pag-asa. Ganun yun. Pilitin ang sariling kumain ng 3 beses sa isang araw. Hangga't maaari, may mainit na sabaw. Pangalawa, maligo ka ng warm water. Maligamgam. Tulad doon na sabi ko sa video, hangga't maaari, kung pwede mong, especially sa Pilipinas, kung meron kang herbal na pampaligo, mas maganda yon. Pangatlo, iwasan ng mga malalamig na pagkain or inumin. Halimbawa, may ice cream sa ref, may chocolate na malamig.
o yung malamig mismo na tubig, wag niyo iwas muna diyan. Tiis-tiis ng 14 days. Okay. 4, normally ligo ka. Gawin mo siyang routine, okay? Wag mawalan ng wag mawalan ng pag-asa, lakasan ng loob. Ligo, siyempre may sabon at shampoo. Sa mga ladies, magpaganda ka. Kahit na may COVID, kahit na groggy ka, magpaganda ka. Sa mga lalaki, maging gwapo tayo kahit na may sakit. Be handsome, be beautiful, kahit na masama ang pakiramdam. Okay. Minsan, ganito po yan. Sa flat or sa building, kapag nalaman nila, discover nila na positive ka, hindi maiwasan na pandirihan tayo. Mandidiri. Awa ng Diyos yung mga kasama ko na naunawaan naman ako. Pero keep distancing pa rin habang naka-isolate. Kaya sabi ko, sir, tinanong ko yung isang kaibigan na may isang superintendent. Sabi ko, sir, ano nga English nung ng pinandidirihan o nandiris eh. Sabi niya, yak, ew, kadiri. Sabi ko, tindi naman ang English na yan. Okay, ang English po nun, disgusted. Hindi naman natin ginusto yun na mahawaan tayo. Kami nga, nandito lang kami sa loob ng building. Na pa kami, na-contaminate kami. Hindi kami, lalabas lang kami pag, nung nag-lockdown na. Lalabas lang kami. Magbibili kami ng, namin, mga groceries namin, mga basic needs. Kaso hindi talaga naiwasan, talagang nakalusot. Lahat na prevention ginawa namin. Okay. Pakiusap lang. Huwag niyong pandirihan yung yung mga nag-positive na hindi kinukuha, hindi sinusundo ng ambulance. Kasi nga po, ulitin ko, 3 klase po yung natin. 3 klase pasyente natin. Critical, yung severe, yun yung mga ina-ICU na. Yung nilalagyan na may mga nakakabit na ventilator. Sakit yun. Kasi hanggang dito papasok. Yung kinakabit kasi hindi ko ma-classify yung dito lang nakatakip na oxygen. Iba yun. Yung ventilator na sinasabi, tubo yun papasok dito na flexible tube, papasok hanggang basta hindi ko maano yung distance. Pero mahaba eh. Kaya yung mga kahit yung doctors na kinabitan ng ventilator, sabi nila masakit. Ang kagandahan naman nun, na ipoprovide yung oxygen na kailangan ng respiratory natin. Nahahabol na yun. Ganun po yun. Sa mild, katulad din sa amin, sa akin, nangyari sa akin. Dito lang ako sa partition ko. Self-quarantine. Una-una, panalangin sa taas. Panalangin sa Panginoon. Huwag ko kayo mawalan ng pag-asa. Kaya po ako lumantad. Kasi nung nakaraan, sunod-sunod po kasi yung nagpakamatay na mga Pilipino. Kapwa natin Pilipino. Yung huli lumundag sa building. Kung pa lang yun, parang naghihintay pa lang siya ng result. Kaya lumantad ako kasi nga yun nga po, nanghihinayang po ako sa kanila. Saka sa mga nagpa-positive dyan o may nagkaroon ng na self-quarantine, huwag po kayong magtaka bakit hindi kayo sinusundo ng ambulance o ng paramedics o ng ministry. Kasi nga po, mild lang yun. Balik po tayo sa asymptomatic. Yun nga po, yun ang medyo medyo delikado. Pagdating sa asymptomatic, hindi mo alam, o katabi mo, asymptomatic. Malalaman lang yun pag na-swab test. Okay?
Okay, balik tayo sa disgusted. Pandidirihan. Naranasan ko po yan. Naranasan po namin yung mga survivor. Ignore lang natin sila. Ang gawin natin, maging humbleness at saka proud, syempre proud. Proud tayo na nag-survive. Ganun po yun. Napagtagumpayan natin yung na pagsubok. Solution dyan sa flat natin na para maiwasan yung pandidiri. Tulungan tayo mga kapwa natin Pilipino. Kasi tayo rin ang magtutulungan bandang huli. Katulad nung nangyari sa Saudi, nakita ko na sa video na namatay, pero may edad na kasi yun. Ang ginawa nung kasama niya, inaalalayan siya. Kalay mo yung mga nag-positive, sila dun. Yung isa, yung medyo malakas, tinutulungan niya yung, sabi niya, kuya, kasi may edad na rin eh. Tawag niya, kuya, kaya mo yan. Ini-encourage niya na, kaya mo yan kuya. Kahit na namatay yun, pero sinubukan niyang mabuhay. Huwag naman sa pagpapakamatay. Hindi po yun solution. Okay? Dito po ngayon, hindi po ako magbabanggit ng kung anong mga brand. Hanggat maaari po, kung may vitamins kayo dyan, inumin nyo yan habang nag-self-quarantine kayo. Okay? Balik po tayo dun sa self-quarantine. Mga nag-positive sa during self-quarantine. Ano pa ba? Yung suob. Okay. Suob, okay yan. Maganda yon. Gawin mo kahit kung kaya mong 3 times a day, ba't hindi? Ito po, sasabihin ko ng totoo ha. Talagang mahina ang katawan natin dyan during first 1 week. Kaya ang hirap bumangon. Kahit yung kakain ka na lang, magiging tamad ka sa sarili mo. Pero yun nga po, unang kalaban natin is sarili natin. Hindi lang si COVID, kundi yung sarili natin na ikikilos natin yun. Pipilitin mong bumangon, uminom, kahit yung pag-inom pa lang ng tubig. Okay? Manalangin, may COVID man o wala. At lakasan ang loob. Okay, baka naparami na yung mga nasabi. Ito, isa pa. Huwag po nating pandirihan yung mga kasamahan natin. Even though distance, okay, keep a distance, pero wag mo namang ipag-chismis. Hindi naman tama yun. Hindi ka na nakatulong, pinag-chismis mo pa. Ako lumantad ako kasi gusto ko talaga makatulong sa mga kapwa ko Pilipino. Hindi lang kapwa Pilipino, meron nga ibang lahi na nagtanong sa akin. Sabi ko, itong gawin nyo, ganito. Hayaan nyo muna yung na-post ko na na brand. Ang importante ito ang dapat nyong gawin. Makakatulong during self-quarantine. Saka isa pa, wag kalimutan, hindi lang isa, pero okay ng 3 solution. Isa pa sa mga, hindi lang isa lang to sa solution. Magtulungan. Bigyan mo ng moral support yung mga under self-quarantine o naka-isolate sa flat. Spiritual support, pagpanalangin natin sila gumaling ng mabilisan para makarecover naman yung katawan nila. Sa ngayon po, ako ay totally recovered na po. At kagagali lang po namin sa ministry. Declared na po kami na, lagpas na po kami sa 14 days. Mahigit 1 month na po. And dineclare kami na fully recovered at saka free of COVID. Pwede na kami lapitan, hindi na kami pwedeng pandirihan. Okay? And ito po, bago ko tapusin to, ang video ko, una-una, pakiusap lang po, kung nag-positive ka man, o na mild lang yung mild COVID lang, o non-critical ang status mo,
nauna manalangin tayo, manalangin ka. Pagpapanalangin ko rin kayo. Message nyo lang po ako kahit dito sa YouTube, message nyo po ako. Tutulungan po namin kayong pagpanalangin. Saka yung mga tips ko, gawin nyo lang po yun. Yung suob, sige lang, gawin nyo kung kaya nyo gawin 3 times a day. Kahit twice a day lang, pwede na yun. Malaking tulong din yun. Mahirap naman na panay ka lang suob, hindi ka kakain. Ang resulta nun, LBM din. Hindi ka na nakakain, LBM ka pa. Iano mo yun bibigyan mo lang talaga ng tawag ito, bibigyan mo siya ng time management yun. Syempre pag maliligo ka, pwede ka after ng ligo mo almusal, pwede ka na nun. Depende kung anong gusto mo mauna. Pwedeng suob muna bago maligo at bago mag-almusal. Basta huwag ka magpalipas ng gutom. Hirap yun kasi LBM ang resulta nun. Okay? Ito pa. Huwag lalabas. O sa bawal lumabas. Diyan ka lang muna sa during isolation. Iwasan. Okay? Kaya salamat po sa pakikinig. Wala akong binanggit na brand Hindi ako nagbebenta. Kaya sa susunod po na topic ko, yung patungkol po sa suicide, mga suicidal act ng mga nag-positive. Sa susunod po na video, sa pang-apat ko na video, kita-kita po tayo. God bless po. Huwag kalimutan, be strong in the Lord. Okay? At saka para na rin sa pamilya natin na nasa Pilipinas. God bless po.